Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. So yan guys, tignan natin. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Okay, kanino ba itong love reading spirit guide? So guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo na lang ako guys, okay? Kanino po itong love reading? Paalala lang guys, ng reading natin ay general reading lamang. So take what resonate and leave what doesn't, okay? Okay. Ayan. Kami nagpi-flip. I think marami dito masama ang loob. Okay, Six of Pentacles. Or baka nanggigigil. Eh, parang may nag-flip kanina eh. So, guys, Six of Pentacles, no? Ito ay give and take. The Lovers. Parang okay naman na ibibigay naman ng person mo yung pangangailangan mo. Pero may frustration kasi akong nafe-feel dito, guys. I think itong frustration na to, may stress ka doon. Okay? So, ang nakikita ko rin dito, guys, since Three of Pentacles yan, parang may nakikita akong travel dito. Nagpaplano ba kayo ng person mo na magbiyahe? May usapan kayo? May nakikita rin ako, guys, na parang may nag-aantay. I think nasa malayo, no? Baka inaantay na yung pag-uwi ng person nila dito sa Pilipinas or pag-uwi sa inyo. Baka meron kayo guys pag-uusap ng person mo about biyahe po yung nakikita ko dyan. Okay, so yung iba sa inyo parang nag-expect ka kasi dito na kung ano yung mapoprovide sa inyo ng person mo. So gusto mo na meron siya guys mai-provide. Or pwede ikaw, kung bibigyan ka ba niya, papayagan ka ba niya, ganon. Tignan natin. Meron tayong 8 of Cups. Ayun, yun lang. Di ba sabi ko sa inyo may frustration, okay naman yung relationship, pero may frustration. Feeling ko itong frustration na to, matagal mo nang sama ng loob to. Parang napupuno lang siya kasi parang walang nangyayari, no? Ayan, mahal mo pa tong taong to sa pinapakita sa akin. Mahal mo yan kasi 8 of Cups yan. Nandun yung love. Okay, pero parang gusto mong talikuran, meron kang sama ng loob sa taong to. As in, parang punong-puno na yung sama ng loob mo. Okay? Puno-puno na yung sama ng loob mo dito sa taong to. And siguro kung talagang hindi mo na kayang tiisin pa, let go mo na lang. Kasi tignan mo, meron ka ditong goal sa buhay. Sa malinaw na pinapakita kasi sa akin dito guys, itong goal mo, ginugol mo na to is parang nagiging banta sa buhay mo yung person mo, no? Siya yung nagiging hadlang. So, maraming tao nag-aantay dito kasi success mo to. Okay? Maraming tao ang nag-aantay, nag-expect, pero yun nga, kagaya ng sabi ko kanina guys, pwede nagiging distraction sa yung person mo. Pwedeng meron ka kasing inaantay na parang mag-improve sa person mo siguro, or para kahit paano, hindi ka na para mag-sacrifice pa. Like, ikaw yung nauobliga, no? Sa responsibility, sa pagtatrabaho. So, siguro may mga napapagod na dito na ay na magtrabaho, gusto na lang guys muna sa bahay, tapos yung person na lang nila yung magbigay. Mabait naman yung person mo, provider naman, good provider, pero I think meron ka pang gustong mangyari. Then yung gusto mong mangyari, yung hindi niya maibigay. Okay? Meron tayong Four of Pentacles. Okay. So, ayan, may mga nakikita akong mga plano sa'yo, no? Lalo na pagdating sa yung kaperahan. So, siguro itong plano mo na to, medyo nadidistract. May nakikita kasi akong tukso na lumalapit sa'yo. Ayan, no? Okay? Alam mo yung feeling na parang napofrustrate ka dun sa relationship mo sa person mo. Pero kagaya nga na sabi ko kanina, guys, okay, pwedeng may temptation talaga sa side mo.
Pero kasi ang nakikita ko dito, pwedeng naiisip mo pa lang to, no? Pwedeng hindi mo nakikita yung effort ng person mo kasi talagang kulang, no? Pwede kasing meron talagang scenario sa inyo sa past na hindi magandang ginawa itong taong to. So, ngayon, pwede kasi nandun ka sa point na parang bumabalik, no? Bumabalik yung mga ginawa niya sa inyo and malinaw yung pinapakita sa akin na kung bakit parang ikaw tong natetempt ngayon. Kasi ginawa niya na sa inyo before. Okay, ginawa niya na sa inyo noon. Okay? Or pwede naman guys na yung noon na yan, hindi naman siya mismo yung gumawa. Pwede naman guys, trauma mo. Pero malinaw kasi guys na yan, ginawa na niya dati. Okay, pwede naman guys, ilagay sitwasyon mo doon sa ibang scenario. Okay? Kung makita nyo guys, 3 of Swords, King of Swords, alam ng person mo kung ano yung pagkakamali niya. Alam niya kung saan siya nagkamali. Alam niya kung paano niya itatama ngayon. Pero kasi, iniisip niya dito na may kulang, no? Kailangan yung bumawi sa ibang tao na nasaktan niya, sa ibang banda. Nakikita niya pa rin yung mga sacrifice mo. Pero yun nga, mas kailangan niya kasi yung tulong mo. And siguro, ikaw parang feeling mo, unfair yung ginagawa niya ngayon na kung ikaw yung tutulong ng tutulong, parang napaka-unfair naman. Okay? Kasi ito yung nararamdaman mo, paano naman yung sa akin? Ano naman mapapakinabangan ko? Kasi parang ganun. Ano naman yung effort na gagawin mo? Paano ka naman babawi sa akin? Kasi hanggang ngayon guys, hindi mo feel, no? Na bumabawi itong taong to. Parang paulit-ulit lang siya guys na scenario. Na parang babalik, tas hindi naman guys babawi, tas parang ikaw lang yung ginagamit. So, kung nasan man guys sitwasyon yung person mo, feeling ko kasi, hahayaan mo na lang siya doon. Okay? Parang hahayaan mo na lang siya na parang itama niya yung buhay niya. Na parang, sige, mag-effort ka na para sa ibang tao. Wag na sa akin, kasi ako kaya ko naman dalhin yung sarili ko eh. Pwede kasi inaantay mo kung ano yung gagawin niya para sa inyong dalawa. Pero yun nga guys, walang nangyayari. Kagaya ng sabi ko, walang nangyayaring effort na ginagawa itong taong to para sa pagsasama nyo. Okay? So, ayan. Tignan pa natin. Pero mabait itong person mo ha, sa nakikita ko. Mukhang mabait naman siya. Yun nga lang, parang ramdam mo na parang ako, ikaw lahat. Parang ako lahat. Ganun. Parang ikaw lahat. Okay? Pero meron ka pinangahawakan sa taong to na kahit papano is kinaiinggitan ng ibang tao. No? Kung paano ka i-guard ng person mo. Sabihin na natin guys na hindi siya makabawi sa kung ano man yung ine-expect mong gawin niya para sa inyo. Pero sobrang solid naman sa kung ano naman yung nagagawa niya. Baka hatid sundo ka. Sabihin na natin guys na bumabawi naman sa inyo. Mahal ka naman. Nag-e-effort naman talaga. Pero yun nga, nakukulangan ka dito. Okay? Meron tayong 3 of Cups. Ito guys ay celebration. Mukhang meron kayo i-celebrate ng person mo. Okay? So, nakikita ko na parang baka malapit na yung birthday mo. Malapit-lapit na. Ay, sorry guys. Mukhang malapit-lapit na. Baka naman guys, meron siyang gustong i-gift or baka monthsary or anniversary to nalalapit na celebration na to. Okay. Tignan pa natin, guys. Oops. 7 of Wands. Temptation talaga, no? Parang may ina-expect ka talaga sa taong to. Pero mas makikita mo kasi na mas buwabawi siya sa ano eh. Sa ibang tao. Mas magaling siya sa ibang tao. King of Wands. Pero mahal ka itong taong to. Siguro, eto ha, baka parehas na lang kayong napofrustrate dito sa relationship na to. Nandun kasi yung pagmamahal eh. Napaka-strong ng energy na parang so, baka kailangan nyo pa guys mag-usap. Kasi nakikita ko parang ang relationship, nagkakaroon ng pagkakasala ngayon, tapos parang itatama ulit siya guys sa ibang bagay. So, may nakasanayan dito na yun yung hinahanap ngayon. Hinahanap-hanap dun sa relasyon. Okay? Tingnan natin.
Meron tayong the High Priestess. Lakas ng pakiramdam mo. Alam mo, parang masyado nakakasakal tong relasyon na to. Kasi parang nandun na sa point na lagi na lang tinitignan yung galaw ng person. Hindi na natitignan yung ibang kailangan gawin, yung mga activities, saan ka dapat naglilibang, o ano yung dapat yung pinagtutuunan ng pansin. Okay? Ayun, yun yung nakikita ko dyan, guys. Medyo masakit na to sa ulo. Okay, siguro kailangan nyo na mag-usap talaga, magnilay-nilay, no? Travel, mag-get together kayo ng person mo. Okay, kailangan nyo mag-bonding. Kasi medyo masakit na, no? Stress na yung nakikita ko dito. So, medyo ano na to guys, nakaka-overwhelm na yung mga ganap sa inyo. Okay? Tignan pa natin guys. Pero feeling ko mahal ka naman eh. Hindi feeling, mahal ka talaga ng taong to kasi King of Wands, no? Nandun yung temptation. Nandun yung passion niya. Okay. Tignan natin. Nararamdaman sa ng person mo. Meron tayong 10 of Wands. Relocation to, no? Gusto siguro ng person mo na bumukod kayo. May usapan na ganun eh. Gusto niya na bumukod kayo, pero ano ba to? Na-reject mo? Or pwedeng hindi ka pa ready that time. Gusto niya kasi may pagsasama na dito. Pero sa ngayon kasi parang nagbago yung isip niya. Oh. Meron siyang ibang responsibility na mas i-consider niya ngayon. So, 10 of Wands. So, nakikita ko dyan, guys, hindi na natutuloy itong mga planong to. Okay? Tignan natin ano naman ang tingin sa'yo ng person mo. Tingin sa'yo ng person mo. Wheel of Fortune, moving forward. Alam mo, gusto niya talagang tumistansya. Kahit konti, no? Hindi naman yung parang iwan ka. Ang gusto niya, guys, makahinga doon sa relasyon. Feeling ko kasi parang may mga bagay na pinagbabawalan, pinipigilan. Masyado, guys, nakaka-stress, no? So, yan, Wheel of Fortune. Sa nakakita ko dito, gusto niya ng kahit papano is laya, no? Makalaya. So, ayan, titingnan pa natin. Ano naman yung gagawing hakbang ng person mo para sa relasyon nyo? Death. So, ang nakikita ko rito guys is may gusto siyang magbago sa'yo. Okay? Ayan, huwag natin guys lahat i-blame dun sa person natin. Baka may pagkakamali ka din. Gusto niya na may magbago sa'yo. Okay, gusto niya na meron kang itama siguro sa pag-ugali mo. Like, baka masyado kang isip bata, baka kailangan mo na yan guys itama. Okay, masyado mo siyang kinokontrol, baka hindi ka aware doon. Okay? Lagi mo sasabihin sa inyo guys, life is too short, mas piliin yung maging masaya. So, kung ikaw ganun yung gusto mo, ganun din naman yung person mo. Tao lang naman to guys. Okay? Tignan natin ano naman yung magiging outcome sa side niya. Meron tayong 9 of Cups. Ayan. Huwag mong antayin na gumawa itong person na to ng hakbang na hindi mo na ikatutuwa. Like, magiging, ano na siya sa sarili niya. No? Pipiliin niya na yung kalayaan niya. Na parang, may kaya pa pala akong gawin. Hindi ko pala kailangan dumepende sa'yo. Kasi itong relationship na to, guys, grabe yung security dito. Okay? Paano masasabing pag insecure? Pag nakikita natin umaangat yung person natin, hinihilan natin pababa. Kasi ayaw natin siya maging successful. Ibig sabihin, grabe yung insecurity natin sa partner natin. No? Kasi, baka nasa isip is, pag nakita natin naging successful, baka iwan na tayo, baka hindi na matakot na umalis. Ganun eh. Okay, yun nakikita ko dyan. So, tignan pa natin guys. Zodiac sign. Meron tayong Taurus, Pisces, Capricorn, Libra, and Gemini, Aquarius. Meron tayong Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo, Aries, and Gemini energy. Okay, isa pa. Energy ng person mo, yan, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Pisces, Libra. Ulit guys, no? Yun lang, yun yung nakikita ko dyan. So, tignan naman natin sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Page of Pentacles.
So, yung nakikita ko sa inyo, guys, is mas mas nakapokus ka dun sa future, no? Mas nakatingin ka doon sa magagandang bagay na kasama tong taon to. Okay? Gusto mo mag-focus din siya sa future niya, and ikaw ganun din. Pero siguro kasi, yun yung hindi mo nakikita sa kanya na parang yung gusto mo is para maging successful kayo, 'di ba? Parang yun yung hindi mo nakikita sa kanya, baka kasi mas nakapokus ka dun sa mga maling nagawa niya sa inyo, guys. Nakapokus ka dun sa mga pangit na ginawa sa inyo na tong taong to. Okay? Tignan natin. Tingin mo kay person mo. Ayan. Nag-iipon naman siya. Seven of Pentacles. Magaling tong person mo, no? Magaling siya sa business. Magaling siya maghawak ng pera. Pero baka kasi, ayan, no, collaboration. Okay? Pwede kasi, guys, na ang ayaw mo dito is yung parang pinamumudmud niya yung pera niya. Isipin mo na lang, pera naman niya. Ang pangit doon, kung pera mo yung ginagamit niya. Okay? Kung nagsusugal itong person mo, baka yun. No? Baka yun yung business niya, yung pagsusugal na yan. Baka dyan siya yung maman. Di ba may mga ganon? Di ko lang sure. May ganon kasi, may ganon akong alam dito sa, basta yun. Baka ganon yung ginagawa niya. Baka nakaipon naman siya. Ngayon kasi parang, meron kang hindi gustong ginagawa niya. Baka meron kang, nafe-feel na, parang baka umangat siya. Yun nga, baka ikaw yung na-insecure dito sa relationship na to. Tanongin mo yung sarili mo, insecure ba ako? Kasi ayaw ko siyang maging successful. Parang gano'n. Though, ang gusto mo kasi kayong dalawa eh. And ayaw mo nang meron pang ibang makikihati. Okay? Siguro yung intention mo lang naman dito is ayaw mong mautakan siya ng ibang tao. Ayaw mong pagkaisahan siya. Okay? Pili ko yun ang intention mo dyan. Tingnan natin yung action mo, King of Wands. So, yung pinanghahawakan mo dito is yung pagmamahal sa iyo ng person mo. Pinanghahawakan mo dito is alam mo na mahal ka niya. And kung matagal na kayo, tinitignan mo siya na someone na yun pa rin siya dati. Pero parang may nagbago kasi. Okay? Tignan natin yung outcome. Queen of Wands. Queen of Pentacles. So, ito guys ha, umiikot siya sa pera. So, nakikita ko dito itong Queen of Pentacles na to. Ikaw, nakikita ko sa'yo, medyo nagiging controlling ka sa mga plano ng person mo. Hayaan mo siyang dumiskarte. Okay? Kasi ikaw rin naman na magbe-benefits dun sa diskarte na gagawin niya. Tignan natin zodiac sign sa side mo. Meron tayong Taurus, Leo, Capricorn, Pisces, Sagittarius, and Libra. Okay, meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, and Sagittarius. Okay? Tignan natin ganap sa inyo sa future. Magaganap sa future. Oh, masaya naman kayo dito, oh. Diba, meron kang matatawag na pamilya sa taong to. The Tower, yun nga lang guys, may ending. Baka magtapos din itong pagsasama na to. Kasi ngayon pa lang di kayo nagkakasundo. Oo, feeling ko maghihiwalay kayo na tong taong to. Sa pinapakita sa akin dito. Kasi gusto ng person mo ng masayang pamilya, relax lang kayo, pero yun yung hindi niya makita dito sa pagkasama to. Okay, tignan natin. Message ni person. I love you unconditionally. So, mahal ka niya. Feeling ko kasi, ito ha, yung attachment, yun yung mahirap ng bitawan. Meron tayong, I will wait for a sign from you. Ikaw yung inaantay niya, oh. Meron siyang inaantay na magbago sa'yo. So, siguro, inaantay pa rin niya na may magbago sa ugali mo. Bago siya guys mag-go dito sa pagsasamang to. Ito yung gusto niya. Gusto na niya guys talagang mag-settle na kayo. Pero kasi, I replay our conversation over and over. So, lagi niyang binabak yun, no? Kung meron ka masasakit na sinasabi ng person mo, paulit-ulit yung binabasa yun. Okay? Sabi nga nila, mas okay nang saktan eh, kaysa yung verbal. No? Mas mahirap i-heal yung mga masasakit na salita. Kaysa to sa parang kinarot mo lang, wag naman yung parang binugbog, pangit na yon.
binugbog. Pangit na yun, guys. Huwag mananakit. Okay pa yung mahampas mo eh. Yung maganon, masampal mo sa braso, no? Sa sobrang galit. Kasi di mo na makontrol. Okay? Kesa yung makapagbitaw ka ng hindi magagandang salita. Mas hindi kayo, guys, magiging maayos. Kasi yan, binabasa niya pa ulit-ulit yung message mo sa kanya. And yun yung nagiging basis niya ngayon kung bakit parang palayo siya ng palayo sa inyo. Okay? So yan, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po, let God bless and love you. Bye-bye.